Azria, hindi ba't sinabi mo na magkausap kayo ng boyfriend mong si Percy? Nagsalubong naman ang kilay ni Azria sa pagtataka. Kia. Bakit mo naman natanong? Sigurado ka ba talaga? Kasi kung gano'n, sino tong lalaki nakakita ko ngayon sa kanto ng street namin? Ha? Imposible namang siya yan. Kaka-message lang sa akin ni Percy ngayon. Kakapasok niya pa lang daw sa gym. Mukha namang hindi siya galing sa gym, Azria. May kakbayan pang babae ngayon. Hinahalik-halikan niya pa sa labi. Kadiri. Ha? Naku, Kia. Kung nampaprank ka lang, wag na. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Ayaw kasing paniwalain eh. Nakikita na nga ng dalawa kong mata. Bigla naman siyang kinabahan. Kinagat pa niya ang kanyang kuko sa daliri at hindi mapakali na nagpabalik-balik sa loob ng kanyang kwarto. Proof nga? Azria, nakalimutan mo na ba? Hindi na makakapag-picture tong phone ko. Full storage na. Kung ganon, hindi ako maniniwala. Wala ka namang matibay na pruweba eh. Alam mo, kapag nagkita talaga tayong dalawa, babatukan na kita. Ang sarap mong tirisin, napakamartir mo. Nagpapakamartir ka sa maling tao. Napabuntong hininga pa siya bago naupo sa kama. Hinilot pa niya ang kanyang sentido dahil sa hilo. Kia, hindi mo ako masisisi. 3 taon na kami sa relasyong to. Susuko pa ba ako? Sumuko ka na. Matagal ang sumuko sa'yo si Percy. Tingnan mo, nambababae na. Kinakawawa mo lang sarili mo niyan eh. Thanks sa concern, Kia. Pero sorry, dahil hindi kita magawang paniwalaan. Lalo na't kakasend lang ni Percy ng picture na proof na nasa gym siya. Ay, ikaw ang bahala. Ayaw mong makinig ha. Basta sinabihan na kita. Napailing-iling na lang siya. Hindi para naniniwala sa sinabi ng kaibigan. Makalipas ang 3 araw, magkasamang namamasyal sina Azria at Kia sa mall para mamili ng mga gamit sa kusina para sa bagong bahay din kaibigan. Himala, Azria. Hindi mo kasama ngayon ang mamagaling mong boyfriend. Nahampas naman niya ang kaibigan sa braso na kinatawa lang naman ito. Sabi niya kasi kailangan niyang puntahan ng lola niya. Aalagaan niya ro ngayon kaya hindi siya makakasama sa pamamasyal nating dalawa. Lola ba talagang aalagaan o ang babae niya? Kia, ang bibig mo ha? Natatawang napailing-iling naman ng kaibigan, animoy nang aasar pa. Sanay na rin naman siya rito sapagkat matagal na rin talagang sinasabihan ng kaibigan na cheater ang boyfriend niyang si Percy. Habang tumitingin ng iba't ibang klase ng kawali ay natigilan siya nang makitang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Percy? Nagtataka naman siyang tiningnan ng kaibigan. Ha? Mismo na ba siya kaya mo yan nasasabi? Kia, si Percy ba yung nakikita ko? Tinuro pa niya ang lalaking nakapila na rin sa counter. Lumapit naman si Kia ng bahagya, tsaka napapitik sa kanyang daliri. Kumpirmado! Siya nga! Bakit nandito? Akala ko ba bibisita sa lola? Ano yun? Pinabili lang siya ng kawali ng lola niya? Hindi na niya napansin ang sinabi ng kaibigan nang makita niyang hinalikan ni Percy sa labi ang katabing babae. Napahawak siya sa dibdib dahil sa kirot na nadarama. Dahil sa galit, hindi niya napigilang lumapit sa nobyo at hinigit ito paharap sa kanya. What the? Azria? Hindi siya makapaniwalang tumingin sa mga mata ni Percy. Ngunit, iniwasan lang siya nito ng tingin. Ganyan na palang pagbisita mo ngayon sa lola mo? Hindi ko alam nang ibig sabihin pala nun ay may hahalikan kang ibang babae sa public place pa. Miss, ano bang ibig mong sabihin? Halos mapanganga pa siya sa naging tugon ni Percy. Hindi niya inaasahan na gano'n ang magiging tura nito. Really? Percy, huling-huli ka na sa akto, pero sinusubukan mo pa rin magsinungaling. So, it's really true, ha? You're a cheater. Miss? What are you talking about? Bakit ka ba nag-e-eskandalo dito? Nang pumagitna sa kanilang babaeng hinalikan ni Percy, hindi na napigilan ni Azria ang galit at hinila na ang buhok nito. Isa ka pa, babaeng haliparot, humahalik sa boyfriend ng iba. Ouch! Anong boyfriend ha? Bigla namang pumagitna sa kanila si Percy at agad na tinulak siya palayo. Sa sobrang lakas nun ay napaupo pa siya sa sahig. Hindi makapaniwala siyang napatingin sa nobyo ng alalayan nito ang babaeng kasama imbis na siya. Lumanda sa kanyang mga mata ang sakit, ngunit mas nangibabaw ang galit. Kate, are you okay? Is the baby fine?
Tuluyan na siyang hindi nakakibo sa gulat sa narinig. Tinulungan naman siyang makatayo ni Kia at masama rin itong pinakatitigan si Percy. I think so. Kapag may nangyari sa baby natin, ang babaeng to talagang sisisihin ko. Hinarap naman siya ni Percy at tiningnan ng masama. Hindi nga kita kilala, kaya huwag kang magskandalo rito. He's right. At saka, ano namang mali kung hahalikan ko si Percy sa harap ng maraming tao ha? Magiging tatay naman na siya ng anak naming dalawa. Hindi niya na napigilan ang luha na pumatak. Nang tingnan niya ang siya ng babae, ay kitang-kita niya ang tumbok doon. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa hirap sa paghinga. What? That's impossible. Percy, we've been together for 3 years. Paano naman yun mangyayari? Sa akin siya umuwi? You mean, weekend hobbies ka niya? Kaya naman pala hindi umuwi sa akin to kapag Sabado at Linggo. Dahil sa'yo pala umuwi. What? Baka ikaw yun. You're the weekend hobby, haliparot. Bakit mo ba kasi pinagsisiksikan ng sarili mo sa kanya? Can't you see? I'm pregnant with his child. Napamewang naman siya dahil sa inis. Patuloy na pinipigilan ng mga luha. Habang si Kate ay nakataas ang kilay lang siyang pinagmamasdan. Ikaw na nga ang kabit. Ikaw pang may ganang magsalita ng ganyan? Basta kabit ang tapang din talaga, no? You're the homewrecker. Kahit kailan, hindi ako magiging kabit. Oh, really? Bakit hindi mo tanungin yung si Percy nang magkaalaman tayo rito? Sabay na lumingon ng dalawa kay Percy. Ngunit, agad din naman itong umiling. She's a liar, Kate. Don't believe her. Hoy! Anong liar? Ikaw ka mo yon, manluloko. Kung ako sa'yo, Kate, baka hiwalayin ko na yung lalaki mo. Hindi mo siya deserve. Hindi mo deserve ang lalaking hayok lang sa katawan ng babae. Aambahan na sana nito si Kia ng sampal, ngunit pinigilan siya ng babae niya. Hindi na nakapagtimpi sa nakita si Azria at kinuha ang kawali na dala-dala ng kaibigan at hinampas yun sa ulo ng binata dahil ng pagkatumba nito. After all this time, may kabit ka pala talaga. Certified cheater ka talaga, Percy. Napakagaling magtago. Grabe. Guards, palabasin niyo nga ang baliw na babaeng to. Nag-aamok ng gulo. Hindi naman totoo lahat ng sinasabi. Oo nga, you're such a delusional girl. Napamewang naman siya. Magsasalita pa sana, ngunit agad siyang hinila ni Kia palabas ng store. Huli pa niyang nakita na sinusubukan pakalmihin ni Percy si Kate. Hindi niya na napigil ang humagulgol. Todo patahan naman sa kanyang kaibigan, maski ito ay hindi alam ang gagawin kung paano siya patatahanin. Parang nabaliwala lahat ng 3 taong pinagsamahan namin. Ako ang nauna, pero ibang binuntis. Hindi ba ako enough kaya niya nagawang kumabit sa iba? It's not your fault, Azria. Kasalanan talaga yun ng walang hiyang lalaking yon. Kapal din ang mukha ng babae niya. Kia, gusto kong gumanti. Gusto ko siyang sampalin dahil sa pamamahya niya sa akin. Sa pagmumukha niya sa akin nakabit. Pero hindi ko magawa. Gusto mo, ako na lang gumawa? Sakto, naninigas na rin kasi itong kamay ko kanina pa eh. Natatawang tiningnan niya man niyang kaibigan, kaya naman napangiti si Kia at muling pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Kia, hindi pwede. Buntis yung babae. Yung kabit niya. Oo, so ano naman? Kahit nagaano ako gagalit, ay matino pa rin naman ako, no? Ayoko naman na mawala ang bata. Baka mamaya, sa sobrang stress ay maapektuhan pa yung pagbubuntis nun ni Kate. Napabuntong hininga naman ng kaibigan niya at niyakap siya. Ang bait-bait mo talaga. Hindi mo deserve lahat ng nangyayari sa'yo. Hindi talaga. Kahit kailan, hindi ako nanloko ng lalaki. Siya pang first boyfriend ko. Tapos ganun pang makukuha ko pabalik. Kumabit pa talaga siya sa iba. Really? Totoo nga talaga sigurong sinasabi nila na ang trauma ay nasa una. Natatawang nahampas naman niyang kaibigan. What? Hindi ako nagbibiro, Astria. Ewan ko sa'yo. Kinagabihan, hirap na hirap siyang makatulog. Patuloy niya pa rin iniisip ang nangyari. Hanggang sa muli siyang lunuri ng lungkot at galit, kaya't hindi niya na napigilan ang sarili na magpunta sa bar at magpakalunod sa alak. Halos mag-iisang oras na siya sa bar nang bigla niya napansin ang grupo ng mga lalaking pumasok doon. Una niyang natitigan ng isang matangkad na morenong lalaki. Nginitian siya nito, ngunit inirapan niya lamang. Parang ewan,
Ngingiti-ngiti. Mukha ba naman ako masaya para makapagngitian pa sa kanya? Muli siyang uminom ng alak hanggang sa mapansin niya ang morenong lalaking umupo. 2 upuan ang layo sa kanya sa bar counter. Pinakatitigan siya nito, ngunit hindi niya ulit pinansin ang binata. Heartbroken ako, kaya kung may magagawa man ng moves, back off na lang. Sarap dukutin ng mata eh. Nakita naman niya ang pagtawa ng binata na mas lalo niyang kinairap. Makalipas ang 1 oras, ay tumayo ang binata at nilapitan siya. Pwede bang umupo sa tabi mo, miss? Off limits na to, sir. Doon ka na lang sa ibang upuan, no? Dami-rami sa iba. At saka, di ako natanggap ng lalaki sa buhay ko ngayon. Tinawanan naman siya nito. Don't worry, hindi naman ako makikipag-inuman sa'yo eh. Concern lang talaga. Kanina pa kasi kita napapansin na umiinom dyan. Ang dami mo nang nainom mo. Delikado sa'yo na nag-iisa lang uminom ng ganyang karami. Paki mo ba? Dun ka na nga. Ano ba kasing problema mo? Bakit kung makainom ka parang end of the world na? At bakit ko naman sasabihin sa hindi ko kakilala ha? Sino ka ba? Sebastian. Sebastian Ibanez. You can just call me Seb. Ikaw. Pinakatitigan pa niya ito mula ulo hanggang paa. Nakangiti lang naman siyang tiningnan ni Sebastian. Azria. Azria Flores. Ganda ng name ah. Azria. Nako, wag mo na akong bulahin. Ayoko mabolin naman sa pangalawang pagkakataon. Trauma na ako dyan. What? What do you mean? Don't get me wrong, Seb ha. Hindi ko rin alam na nangabit palang ex-boyfriend ko. Akalain mo yun? Sa 3 years na meron kami, sa iba pala siya gumagapang. Muling sunod-sunod na pumatak ang luha niya. Sa lubong ang kilay naman siyang pinakatitigan ni Sebastian. That's not your fault, Azria. Kung may kailangang sisihin, ay yung lalaki yun mismo. Siyang nangaliwa, kaya kasalanan niya. Pero feeling ko, may party na kasalanan ko talaga. Kasi hindi man ako nakinig sa mga kaibigan ko. Nagbulag-bulagan ako. In the end, ako lang pala talaga yung mas nasaktan. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak hanggang sa naisandal niya ang ulo sa balikat ni Sebastian. Mas ni comfort naman siya ng binata. No, biktima ka lang din. Yun na nga eh. Pero sa mata ng ibang tao, ako pang nagmukhang homewrecker. Sobrang napahiya ako. Sinabi pa niya rito ang lahat ng hinanakit at kahihiyang naramdaman. Pinakinggan naman siya nito at hindi iniwang mag-isa. Hanggang sa kumalma na siya at magising mula sa impluwensya ng alak. Sorry Sebastian, masyado na pala ako nag-open up sa'yo. Well, ayos lang naman sa akin. Sana kahit papaano napakalma ko yung puso mo. Pinunasan pa nito ang luha sa kanyang pisngi. Doon niya lang napansin ang kasuotan ng binata na naka-proper suit, kaya naman nagsalubong ang kilay niya. Salamat talaga, Seb. Nakatulong ka talaga. Pero, bakit ka nakasuit? Really? Sa bar talaga? Yeah. Kagagaling ko lang kasi sa work. Ha? Kagagaling na sa trabaho pero ang diretso mo ay sa bar? Ang gandang lifestyle naman yan. Well, hindi naman ako nagpunta rito para uminom talaga. Ano? I'm the owner of this bar. Napataas siya ng kilay at hindi makapaniwalang tumingin sa binata. Ibig sabihin, dito ka nagtatrabaho? No. This is just my side business. Starting attorney pa lang kasi ako. Ang yaman pala nito. Alis na ako ah. Hindi ako bilong dito. Bye! Natatawang hinila naman siya pabalik sa upuan sa tabi mismo ng binata. Natatawa rin naman siyang napasandal ulit sa balikat nito. Buti na lang talaga pumunta ako rito. May nakita kasi akong gusto mong angkinin eh. Ano naman yon? Yung drinks? Sayong-sayo na yan eh. Iiling-iling siyang tinawanan nito. Inabot ng madaling araw ang pag-uusap nila hanggang sa pareho na silang nakaramdam ng antok. Personal pa siyang hinati ng binata sa kondo niya. Mapagkakatiwalaan ka talagang tao, no, Seb? Hindi ka sure. At saka, sa susunod, huwag ka naman masyadong careless. Hindi naman lahat ng tao ay tulad ko na pogi na, mabait pa. Abay, mahangin pala to. Natatawa siyang pinaupo sa sofa ng binata at dahan-dahang sinandal ang ulo niya rito. Sige na, magpahinga ka na. Sandali, gusto kong hingi ng number mo. Baka mamaya, hindi na tayo magkita niyan. Magkikita pa rin tayo, trust me. May trust issue ako no, kaya akin yung number mo. Wala nang nagawa ang binata at binigay nila ang numero niya sa dalaga. Ayan, sige na,
umuwi ka na rin at magpahinga. Pasensya na, napuyat pa kita. As long as your heart and mind is at peace, it's fine. Kapag kailangan mo na mag-comfort sa'yo, tawagan mo lang ako. Grabe naman, parang ginawa mo namang rebound ng sarili mo niyan. Natawa naman ito at ginulo ang buhok niya. Sleep na, Azria. I lock the door na lang, so don't worry. Nakangiti naman niya itong tinanguan at sinundan ng tingin hanggang sa makalabas ito ng kondo niya. Kinaumagahan, nagising na lang siya na masakit ang ulo at nahihilo. Ay, naparami yatang inom ko kagabi ah. Paulit-ulit pa niyang nahilot ang sentido dahil sa sakit ng kanyang ulo, hanggang sa unti-unting bumabalik ang alaala niya sa nangyari kagabi. Mabilis niya pang tiningnan ng contact list ng cellphone niya at doon nakitang pamilyar na pangalan. Seb? So, hindi pala yung imagination lang kagabi? Agad naman niyang ni-check ang katawan at nakahinga naman siya ng maluwag na mapagtantong buong-buo pa siya. Ay, buti na lang walang masamang nangyari sa akin kagabi. Totoo ang sinabi ni Sebastian, masyado akong careless. Napagpasyahan naman niyang mag-message sa binata upang humingi ng tawad sa pang-e-estorbo nito kagabi. Kakasend pa lang ng message ay nakatanggap naman siya ng tawag mula rin dito. Good morning, Azria. Wow! Ang bilis nun ah. Natawa naman ng binata. Halata pala. Oo, at saka pwede ka namang mag-message na lang pabalik. Nagsasayang ka pa ng load. Iba pa rin talaga kapag naririnig ang boses. At saka masyado akong maraming ginagawa ngayon eh. Kaya hindi rin ako makapag-type. Oo, marami ka palang ginagawa. Sige na. Baka mamaya nakakastorbo ba ako sa'yo niyan? Hindi naman. Napabuntong hininga naman siya. Kulit mo rin talaga, no? Ikang bahala. Natawa naman si Sebastian. Nga pala, tungkol sa minessage mo, gusto ko lang sabihin na ayos lang talaga. Kagustuhan ko rin namang magstay last night. Kahit na. Azria naman. Oo na, sige na. Pero sobrang thankful din ako sa'yo kagabi. Kasi alam mo na, kung ibang tao siguro yon, magte-take advantage na sa akin. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag kang maging careless. Don't trust other people too much. Sa bagay, kaya siguro ako niloko kasi sobrang careless ko. Pareho naman silang natawa. Pero baka mamaya manluloko ka rin ah. No way. Hindi naman ako tulad ng ex mo, no? Wow! Just kidding. Napalaki naman ako ng maayos ng mga magulang ko. Mukha nga. Sige na, mag-focus ka na dyan sa trabaho mo. Salamat sa oras mo kahapon at ngayon, Seb. You're welcome, Azria. I'm just one call away if you need me. Iiling-iling na lang siyang natawa. Sige na. Pagkapatay ng tawag, ay nakangiti lang siyang napasandal sa sofa. Napatingin siya sa likuran ng marinig ang paglabas ni Kia sa kwarto nito. Oh, Azria, bakit ganyan ang ngiti mo? May nangyari ba? Aha? Nakangiti ba ako? Napairap naman ang kaibigan at dinala sa kanyang salamin. Kitang-kita tuloy niya ang ngiti na abot hanggang tenga, kaya mabilis niyang nahawi ang salamin na kinatawa ng kaibigan niya. Parang kahapon lang umiiyak ka, ngayon ngumingiti ka na. Nakakabaliw ba kapag na-heartbroken? Hindi naman. Tinaasan siya dito ng kilay at naupo sa kanyang tabi. Bakit ganyan ang ngiti mo? Na-block mo na ba si Percy sa lahat ng social media accounts mo? Oo nga no, thanks sa idea. Kinuha niyang cellphone at lahat ng contacts, pati na rin ang social media accounts si Percy binak niya. Ayan, may peace of mind ka na. Nakangiti naman niyang tiningnan si Kia bago napabuntong hininga. Oh, ano na naman ang problema? Wala, Kia. Si Kia naman ang napabuntong hininga. Ay nako, ewan ko sa'yo, Azria. Nga pala, baka mga 2 o 4 na buwan akong mawawala ha. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya. May kailangan lang akong asikasuhin doon. Sige, mag-iingat ka ron. Ikaw ang mag-ingat, Azria. Mas inaalala pa kita kaysa sa sarili ko eh. Baka mamaya kung ano nang gawin mo dahil sa sobrang pagiging heartbroken. Ano ka ba? Hindi naman ako ganung klaseng tao, no? Nag-aalala lang. Paano kaya kung lumipat ka na ng kondo? Hindi ka safe rito mag-isa. Baka mamaya balikan ka ng walang hiyang Percy na yon. Napangiti naman siya. Natutuwa dahil ramdam talaga niyang mas galit pang kaibigan niya kaysa sa kanya. Babaguhin ko naman ang password, Dory. Abay kahit na. Paano kung abangan ka nun sa harap ng kondo mo? Hindi ka pa naman marunong lumaban.
Ipapaban ko siya rito sa building para sa lobby pa lang ay hindi na siya papapasukin. Siguraduhin mo yan ha. Siguraduhin mo rin na buong buo ka sa pagbalik ko. Natawa naman siya at niyakap ang kaibigan. Salamat sa pag-aalala sa akin, Kia. Normal lang na mag-alala ako sa'yo, Azria. Lalo na't weather ang signal dun sa probinsya namin. Alam mo naman yun, kaya hindi kita masyadong matatawagan ha. Oo na, huwag ka na mag-worry. Gusto mo, tulungan na lang kita sa pagpapak mo ng gamit? Nakangiti naman siyang tiningnan ni Kia bago tumango. Isang buwan ang nakalipas simula nang umuwi ang kaibigan niya sa probinsya. Mas naging malapit naman silang dalawa ni Sebastian dahil marami rong oras sa kanyang binata. Sa ngayon, mag-isa siyang nagluluto ng makakain niya. Mas ramdam pala ang lungkot kapag mag-isa. Nang matapos ang pagluluto, at saka naman siya natigilan. Pang 2 tao palang naluto ko. Ay, hindi pa talaga ako sanay na mag-isa. Hindi ko naman pwedeng i-ref kasi for sure, bukas mauumay lang din ako. Sayang lang din. Napabuntong hininga pa siya, ngunit agad ding napangiti ng may maisip. Mabilis niyang tinawagan ng numero ni Sebastian. Hello, Seb? Oh, long time no call, Azria. Natawa naman siya. Oo nga. Bakit ka naman napatawag? Gusto ko lang tanungin kung busy ka or kung nakakain ka na ng dinner mo. Hindi pa naman. Pa-out pa lang din ako sa work eh. Bakit? Mang-treat ka? Well, hindi ko alam kung matatawag ba tong treat. Pero kasi napasobrang ulam na niluto ko eh. Sayang naman kung i-ref ko. Madali lang kasi ako maumay sa mga pagkain. Really? Sakto. Hindi pa ako kumakain. Halika na rito. Sure, wait for me. Ingat sa pag-drive. Nagkaroon pa sila ng konting usapan hanggang sa patayin na ni Sebastian ng tawag. Di nagtagal ang 1 oras ay nakarating na nga ito. Sinalubong pa ng isang regalo ang dalaga. Nag-abala ka pa talaga, Seb. Pero salamat ah. Wala yun. Nakakaya rin naman kasi talagang pumunta rito nang wala man lang dala. Nahiya ka pa. Ako naman nag-aya sa'yo eh. Kahit na, may digdida din naman ako, no? Napangiti naman siya at pinakatitigan ng mukha ni Sebastian. Napansin naman yun ng binata, kaya nakipagtitigan din ito pabalik sa kanya. Nang mapagtanto niyang nangyayari, ay agad din niyang nilihis ng paningin. Kain na nga tayo. Natatawang sinundan naman siya nito. Habang nakain, ay tahimik lang ang dalawa hanggang sa magsalita ang binata. Ang sarap naman ng luto mo. Siyempre, specialty ko yan. Pero may talong lang ako. Ano yun? Bakit na paraming luto mo? Sanay ka ba na may kasamang iba? Oo, sanay talaga. Actually, kaya pala. Sa bagay, hindi ka pa talaga masasanay na wala ang presensya ng ex mo. Natigilan naman siya sa pagkain at nakangusong pinakatitigan si Sebastian. Nagtataka namang tumingin sa kanyang binata. Pinaalala mo pa talaga ah. Nakalimutan ko na sana eh. Hindi ba siyang tinutukoy mo na kasama mo? Hindi no. Kaibigan ko babaeng tinutukoy ko. Nasa probinsya kasi siya ngayon. Nakahinga naman ng maluwag si Sebastian na pinagtaka naman niya. Oh, bakit parang natutuwa ka pa, Seb? Hindi naman. Akala ko lang talaga hindi ka pa nakakapag-move on sa nangyari. Patawa ka. Malamang, hindi talaga. Mukha lang akong okay. Pero deep inside, masakit pa rin talaga lahat ng nangyari sa buhay ko. Nagsabi pa siya ng mga hinanakit dito at pinakinggan naman siya ng binata. Napabuntong hininga na lang siya nang matapos ang lahat. Pasensya na. Naglabas na naman ako ng sama ng loob sa'yo. Baka mamaya, hindi mo na na-enjoy ang kinakain mo niyan. It's fine. Sorry. Ako rin kasi nagsimula eh. Basta, hindi sasakit ng tiyan mo pagkatapos kumain ha. Ayos lang sa akin. Natigil naman sa pagkain ng binata at nakakunot ang noong hinarap siya na kinatawa rin naman niya. Wala akong nilagay na lason dyan ha. Don't worry. Hindi pa kumbinsido ang binata, kaya naman mas lalong natawa siya. Sa susunod, kung magluto ka, gawin mo na lang sa harap ko ha. Grabe ka naman sa akin. Kung lalasunin kita, baka kanina ka pa nakabulagtarian. Buti naman, kasi munti ko nang isuka lahat ng nakain ko eh. Ew, kadiri. Mahiya ka nga. Nasa harapan ng hapagkainan oh. Bakit? Ikaw nagsimula. Nataas niya ang 2 kilay at natawa.
Kakasabi mo lang kanina na ikaw nagsimula. Hindi naman ito nakasagot na mas lalo niyang kinatawa. Makalipas ang 4 na buwan, tuluyan ang nakahilom ang dalaga sa nangyari. Hindi na ito naaapektuhan pa sa tuwing maririnig ang pangalan ng ex niya. Sa kabilang banda, mas naging malapit naman silang dalawa ni Sebastian. Kasalukuyang nasa balcony silang dalawa sa kondo ng binata. Kamusta, Astria? Ang random naman yan, Seb. Bakit? Wala lang. Napagtanto ko lang na hindi ko na masyadong nakakamusta yung nararamdaman mo. Wow ha? Kailangan pala nun? Natawa naman ng binata. Pero, ibig mo bang sabihin kung kumustang nararamdaman ko? As usual. Napatingin naman siya rito at napangiti. Alam mo, sa loob ng halos 5 buwan na nakilala kita, hindi mo nakalimutan na tanongin ako niyan. Ganito talaga kapag pogi. Wala na ngang kunig ang sinabi tapos corny pa. Natawa naman sila. Anyway, heto, finally. Masasabi ko ng tuluyan na nakamove on na talaga ako. Hindi na ako nasasaktan sa tuwing naririnig ang pangalan niya. Talaga ba? Pangalan ng ex mong si Percy? Napaside eye naman si Azria at natatawang napailing-iling na lang. Baliw, hindi na talaga, promise. Sus, baka pag nakita mo, bigla ka namang mag-breakdown dyan. Hindi rin. Actually, ilang beses ko na siyang nakita kung saan-saan. Kahit na in-follow ko na siya sa lahat ng social media accounts niya. Nung una syempre masakit. Ngayon hindi na. Duda pa rin ako dyan. Di magduda ka. Napangisi naman ng binata. Kidding aside, sobrang pasasalamat ko sa'yo, alam mo ba yon? Parte ka ng dahilan kung paano ako nakamove on. Isa pa, sobrang grateful ko rin sa lahat ng libre mo. Really? Tara nga, gala tayo ngayon. Sure, at tara, saan ba? Sa Cebu. Ha? Sasakay pa tayo ng eroplano niyan. Well, I already bought ticket for us. Kanina pa talaga. Kasi gusto ko rin talagang mag-aya ng gala. Ay, kahit kailan talaga. Napaka on the spot ng aya mo. Tapos ang layo-layo pa ng galaan. Siyempre, ganun daw yun para matuloy. Ayun pala ang secret technique. Natawa naman si Sebastian. Pagkatapos, ay naghanda rin na sila papunta ng Cebu. Ilang oras din na naging biyahe nila bago makarating sa hotel malapit sa beach na pinareserve ng binata. Handang-handa ka talaga pati hotel nakapag-book ka na. Siyempre, hindi naman ako mag-aaya ng gala nang hindi nakakapag-book ng hotel, no? Was stress na din yun sa'yo. Oh, nakaka-touch naman. Muli silang natawa dahil sa pang-aasar niya. Natigilan sila sa pag-uusap nang biglang tumawag si Kia kay Azria. Tumango naman ang binata na senyas na maaari niya itong sagutin at pagkatapos ay inayos ang kanilang gamit. Azria, ang tagal na nating hindi nakikita Bakit? Miss mo na ako? Hindi, nag-aalala lang ako. Baka kasi kung kani-kanino ka na naman sumasama Kilala kita, ganyan ka kapag problemado ka Hindi na ako problemado ngayon, don't worry, naka-move on na ako. Napaka-suspicious talaga. At saka, kasama ko rin ngayon yung kunikwento ko sa'yo na si Sebastian. Mabait naman siya. Sandaling nanahimik ang kabilang linya na pinagtaka niya. Azria, ginawa mo bang rebound yung tao? What? No! Naka-move on na talaga ako. Napabuntong hininga naman si Kia. Bahala ka. Basta safe ka pa rin, ay wala rin namang problema sa akin, no? Send mo nilang location mo para kapag hindi ka sumagot sa tawag ko, ay magpapasend agad ako sa iyo rin ng pulis. Ang OA mo, Kia. Paano kung naliligo o tulog ako? Kaya hindi ko nasagot ang tawag mo? Okay lang, basta masiguro kung ligtas ka. Send location na lang kasi. Sige na nga, pero ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mabait naman si Sebastian. Hindi naman na umimik si Kia at napabuntong hininga na lang. Nagkaroon pa sila ng konting pag-uusap hanggang sa patayin niya na ang tawag. Nakita niya naman ang binatang nakasandal sa entrance ng kusina at naka-cross arms pa. May gusto ka bang sabihin, Seb? Kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom Sige, nasan bang room service menu? Ako naman ang order. I already ordered food for us. Seb naman, hayaan mo naman akong ilibre ka. Kahit piso wala naman akong nailalabas Lahat ikaw gumagastos. Palagi nilang ganyan.
Makita lang kitang masaya, ayos na sa akin. Napanguso siya sapagkat kahit kailan talaga ay hindi siya gumastos sa mga gala nila. Kahit saan at kahit kailan, si Sebastian ang lahat gumagastos. Kain na lang kasi tayo, huwag mo nang isipin yun. Tumango naman siya at nagtungong kusina. Halos 1 linggong tinagal nila sa Cebu, purong pagpaparty at gala lang talagang pinuntahan nila. Kahit papano, na-relax din ako. Thanks talaga, Seb. Napatingin pa siya sa pinto ng bathroom nang marinig ang lagaslas ng tubig doon. Alam ko na, para naman makabawi ako kahit papano, ay order nila ako ng paborito niyang wine. Iyon na nga ang ginawa niya. Hindi naman nagtagal, ay dumating na rin ang wine na in-order. Kaya paglabas si Sebastian na tanging bathrobe lang ang suot, ay natigilan siya nang makitang dalagang nagsisali ng wine. Pareho silang mga nakabathrobe sapagkat labahin na ang lahat ng kanilang damit. Oh, Seb, let's have a drink? Why did you order this wine? Afford ko naman. At saka, para makabawi na rin sa'yo, no? So, let's have a toast? Napabuntong hininga naman ng binata at wala nang nagawa. Kinuha niya mula rito ang wine glass at sabay silang uminom habang pinagmamasdan ng kalmadong dagat nakita sa hotel room nila. Nakailang inom ng dalawa hanggang sa pareho na nilang maramdaman ang nag-iinit na katawan. Mapusok na siyang nakatingin kay Sebastian habang todo iwas naman ito sapagkat alam niyang may impluwensya na ng alak ang dalaga. Ang pogi mo talaga, Seb. Lasing ka na, Azria. Matulog ka na. Imbis na sundin ang sinabi nito, ay tumayo pa siya at umupo sa binti nito. I'm not drunk. You are. Kaya matulog ka na. Hinawakan pa niyang pisngi ng binata at dahan-dahang lumapit sa mukha nito. Bago pa maglapat ang kanilang mga labi, ay agad na iwas si Sebastian ng mukha. You don't know what you're doing, Azria. Hindi ako nilaking nananamantala ng sitwasyon. Pagkatapos noon ay tumayo ito habang buhat-buhat siya at dahan-dahang hiniga sa kama. Napangiti si Azria dahil alam niyang yun ang gagawin ng binata. Hindi pa talaga ako lasing, Seb. I was just testing you. Anong hindi? Halata nga sa boses mo. Napabuntong hininga na lang siya at hinila ang braso ng binata hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Sa gulat ay hindi nakatugon ng binata. Ngunit wala na siyang nagawa nang hawakan ni Azria ang batok niya dahilan ng paglalim ng kanilang paghahalikan. Kinabukasan, nananakit ang katawan na nagising si Azria. Nagising din naman si Sebastian at tinulungan siyang makaupo. I'm sorry for being rough on your first time, Azria. Natawa naman siya at tinapik ang balikat nito. Don't worry, kasalanan ko rin naman, kaya huwag kang mag-guilty. No, I took advantage of you while you were drunk. I already told you, I'm not drunk. It's my own will to do that. Napabuntong hininga na lang silang dalawa at mas masinsinan pang nag-usap. Ngunit, hindi nila piniling kalimutan ang nangyari. So, type mo ako? Slight. Sus. Oo nga, ayaw maniwala eh. Hindi naman kita hahalikan kung hindi kita type, no? Todo naman ang ngiti ng binata. Hanggang sa natitirang araw nila sa Cebu, ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa, kasama na rin ang kanilang mga katawan. Makalipas ang ilang linggo, hindi na masyadong nagkakasama ang dalawa dahil sa pagiging busy sa trabaho ni Sebastian. Azria, nakatulala ka na naman dyan. Napatingin siya kay Kia at napangiti nang makitang may daladala itong kape. Masama bang matulala? Malay mo, lutang lang talaga. Asus, miss mo lang si baby Seb mo eh. Hindi ah. Huwag mo nang itanggi pa. Alam kong may nangyari na sa inyo. Gulat naman siyang napatingin dito. Natawa naman si Kia dahil nakumpirma niya nga ang totoo ito. Oh, di ba? Reaksyon mo pa lang, alam na alam ko na. Napaiwas siya ng tingin dito dahil sa hiya at dahan-dahang hinigop ang kape. Kaso Azria, may masama akong balita sa'yo. Ano naman yon? Tungkol saan? Napakamot naman sa batok ang kaibigan kaya mas lalo siyang naging mapag-usisa. Nalaman ko na pinagkakalit ni Percy na kabit ka raw. Kung ano-ano pang mga malalasong bagay yung sinasabi sa iba. Kesyo, hindi ka raw magaling sa kama at malandi ka. What? Seryoso ba? Kanino mo naman nalaman? Ako pa talagang kabit ha? Sa katrabaho ko, nakaibigan niya. May video pang proof na sinabi niya yun sa inuman nila. Ilang beses na raw yung nangyari. Kasi sila nananawa na rin na marinig yun kay Percy eh.
Pinanood pa nila ang video kung saan tuwang-tuwa pa si Percy na ikwento yun sa iba. Ang mga katrabaho naman na kasama nito ay mukhang hindi na interesado sa mga sinasabi niya. Paulit-ulit pang binabanggit ni Percy ang buong pangalan ni Azria at pinapakita pa mga pictures niya sa iba. Wow! Siya na nga yung nagloko, pero sa akin pa rin ang sisi. Masyado ba niya akong na-miss kaya pati sa iba kinikwento niya rin ako? Pinapalabas niya lang na nagloko talaga siya eh. Same reaction, Azria. Kapal naman ang mukha ng lalaking yun. Mabait akong tao, Kia. Hindi nga ako nangyaalam sa buhay nilang babae niya pagkatapos ko malaman ng totoo. Tapos malalaman ko na ganito palang sitwasyon na kinukwento niyo sa iba. Nakarating din yun sa pamilya mo. Di ba close sila kay Percy? Nalaman ko rin kasi kinukumpirma sa akin ng nanay mong totoo. Hindi ka raw kasi matawagan. Seryoso ba? Kia, natatapa ka ng pagkatao ko. Napahiya pa ako. Ilang beses na. Anong gagawin mo ngayon yan? Hindi mo naman na mababawi ang sinabi niya sa iba. Ewan ko, Kia. Hindi ko alam. Napabuntong hininga na lang ang kaibigan. Kinabukasan, tinawagan niya si Sebastian. Yes, Azria? Miss mo na ba ako? Hindi. Oh, masyado kaya seryoso. May nangyari ba? Kinwento niyang mga hinaing at ang lahat ng nangyari dito. Miski ang binata ay galit na galit din sa ex niya. Ano bang karapatan ng lalaking yun? Matagal na kayong tapos, diba? Kaya nga, hindi ko rin alam kung bakit niya yung ginagawa. Masyado bang natapakan ng ego niya nang malaman kong totoo? Paano kung gumanti ka? Seb, hindi ko kaya. Buntis ang babae niya. Tigil-tigilan mo nga ang pagiging mabait, Azria. Ikaw na nga naprowisyo, pero ikaw pa tong may awas sa kanila. Ano namang klaseng ganting naiisip mo? I have something in my mind. Kung payag kay sasabihin ko sa'yo sa personal. Napabuntong hininga naman siya at sumang-ayon na rin sa plano ng binata. Kinagabihan lang, pagkalabas si Sebastian sa trabaho ay dumiretso rin to sa kondo ni Azria. Nakataas naman ang kilay ni Kia nang makita ang binatang nasa sala nila. Kia, huwag ka naman ganyan makatitig. Oh, wala namang mali sa titig ko ah. Pero ang sama ng tingin mo. Napabuntong hininga naman si Kia at tumabi rin sa kanya. Dito na lang pala muna ako. Baka mamaya may himalang mangyari kapag umalis ako eh. Natawa naman ang dalawa na kinairap nito. So, what's the plan, Seb? We will do a background check on him and his girl. Aha? Ano namang magagawa nun? May gut feeling kasi ako na hindi sa kanyang anak niya. Lalo na nang sabihin mo sa akin nun ang pangalan ng babae niya. Oh, so? Wouldn't that be a good revenge? Kung sinira niyang image mo sa pamilya mo, sisiraan din natin yung pamilyang meron siya. Nagkatingin na naman sina Azri at Kia. Fine, pero paano kung wala rin naman tayong mahanap sa pagbabackground check sa kanila? We will find something. Trust my gut feeling, Azria. Basta ha, labas ako riyan ha. Hindi ko na kayo pipigilan. Malaki naman na kayo, kaya alam niyo ng ginagawa ninyo. Napabuntong hininga naman siya at tumango. Sinyalis na payag siya sa plano ng binata. Pagkatapos noon, ay hindi na umuwi pa si Sebastian. Ginamit pa niyang iba't ibang koneksyon niya mayroon siya para lang sa plano nila. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang natin to, Seb? May pasok ka pa bukas. At saka mukhang pagod na pagod ka na rin. Alam kong kapag umuwi ako, ay hindi ka rin makakatulog sa pag-overthink. Kilala mo na talaga ako ah. Kinindatan pa siya nito dahil ng kanyang pagtawa. Maya-maya lang ay tumawag na kay Sebastian. Lahat ng impormasyon na mayroon sina Percy at Kate, CCTV footages kung saan sila nagpunta at ilan pang mga detalye na laman nila. Wow! Kaya mo palang gawin to talaga? Akala ko nagbibiro ka lang nung una. This is the easiest thing I can do, Azria. I'm not an attorney for nothing. Kaya naman pala. Pagkatapos, ay sabay nilang binasang iba't ibang impormasyon. Nagtagal pa sila ng ilang oras at inabot ang madaling araw hanggang sa mapangisi si Sebastian. Look, Azria, we found something. Binasa niyang impormasyon sa sinasabi ng binata at pinakita pang iba't ibang CCTV footage. Oh, ano namang meron dyan? Lumabas lang naman si Kate sa kwarto kasabay ng lalaki ah. Don't you get it? This CCTV footage was 8 months ago. Nalaman din natin na 8 months nang buntis ang babae ni Percy, di ba? So, sinasabi mo ba na ito ang tatay ng dinadalang anak ni Kate?
Paano kung may nangyari naman pala sa kanila ni Percy 8 months ago? Walang nangyari sa kanila. Akala lang ni Percy ng babaeng ginalaw niya 8 months ago ay ang babae na to. Pero hindi. He was too drunk to recognize the girl. Saan mo naman yan nalaman? Sa bar ko sila gumawa ng kababalaghan. Grabe. Napaka-cheater niya talaga. Hindi na nga siya nakontento sa isa. Ganon din si Kate. Mukha namang nasa katinuan siya nung ginawa niya yun sa lalaki niya eh. Tumango naman si Sebastian. Naglolokohan lang talaga silang dalawa. Pero hindi naman to sapat para malaman na hindi nga anak ni Percy yung dinadala ni Kate ah. Dory, bukas, makokompirma din natin ng totoo. Kinakabahan pa siyang tumingin kay Sebastian na kinitawan nito. Inakbayan pa siya nito at sinandal ang ulo sa kanyang balikat. For now, let's have a rest, Azria. Masyado na naging mahabang araw nating dalawa. Tumango naman si Azria at ginulo pa ang buhok nito. Pagka-uwi ni Kia, ay naabutan niyang mahimbing nang natutulog ang dalawa sa sofa habang magkayakap. Napangiti naman ito at kinuhanan ng larawan ng dalawa. Send it to me, Kia. Nagulat naman ito nang makitang gising si Sebastian. Sorry, gising ka pa pala. Sige, isisend ko rin sa'yo. Tumango naman ang binata at mas hinigpitan ang pagkakayakap kay Azria. Napailing-iling naman si Kia bago pumasok sa kwarto niya. Kinaumagahan hindi na nga pumasok pa sa trabaho si Sebastian. Magkasama lang ang dalawa na naghahanap ng mga impormasyon para makumpirma ang totoo. Azria, alika rito. Agad din naman siyang lumapit at magkasamang binasang impormasyon na kakasend lang ulit mula sa koneksyon ni Sebastian. So, boyfriend talaga ni Kate ang lalaki nakita natin kasama niyang lumabas sa isang hotel room? Hindi lang yon. Dahil inamin din ito na hindi siya gumamit ng proteksyon ng gabing yon. At saka, may mga pruweba rin na hanggang ngayon ay kinukontak ni Kate ang lalaking to para i-update siya sa anak nila. So confirm na nga. Magiging magandang pasabog na to si Sebastian. Napangisi naman silang dalawa at nagtaasan pa ng kilay. Maya-maya lang ay nawala ang ngiti ni Sebastian na pinagtaka niya. But I also found something. Ano naman yan? Parang nakakakaba ah. Percy and Kate are legally married 5 years ago and until now. So that means... Hindi naman makapaniwalang tumingin siya rito. Inagaw niya pang binabasang papeles nito at nang makumpirmang totoo ay hindi niya na napigil ang mapaiyak. Gosh, mag-iisang taon na. Pero ngayon ko lang nalaman na ako palang kabit sa relasyon nilang dalawa. So, I'm really a homewrecker in his wife's perspective. Azria. Hindi ako umiiyak dahil nasasaktan ako, Seb. Umiiyak ako dahil sa galit. Gusto kong sumabog. Gusto kong sampalin si Percy. Pero hindi ko magawa. Konting tiis na lang, Azria. Makakaganti ka rin sa kanya. Salamat, Seb. Gagawin ko talagang lahat para maparamdam sa kanyang pakiramdam na pinaasa. Isang linggong nakalipas, pinagkalat nilang dalawang impormasyon na nakalap nila kung paano pinagkalat ni Percy na kabit at malandi siya, pero hindi sila nagdirekta nagkalat dahil ginamit ulit ni Sebastian ang kanyang koneksyon para ipagkalat ang totoo. Nagkakagulo ng pamilya nilang dalawa, Azria. Hindi ko na-imagine noon na ganito pala kasatisfying ang maghiganti. Napangisi pa silang nanonood ng CCTV footage dahil nagtatalo sina Percy at Kate hanggang sa makita nilang lumabas na ng bahay ang lalaki. Maya-maya lang, nakatanggap ng tawag si Azria mula rito na pinagtaka nilang dalawa. Akala ko na-block mo na siya sa lahat ng connection na mayroon kayo. Inunblock ko siya. Alam ko kasing ako naman ang lalapitan niya kapag walang-wala siya. At may naisip akong magandang paghihiganti. Ginulo naman ito ang kanyang buhok at hinayaan lang siyang sagutin niya ang tawag ng ex-boyfriend. Hello, Percy? May kailangan ka ba? Kunwari, ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kaya napailing-iling na lang na pinagmamasdan siya ng binata. Nakita niya pang proud itong nakatingin sa kanya na kanya rin namang kinatawa. Azria, I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. Pwede ba kitang makita ngayon? Ha? Di ba may asawa ka na nga? Paano mo ihiwalay na kami. Matagal na. Miss na rin kita, Azria. Kaya pwede ba tayong magbalikan? Nasusuka naman siya dahil sa pagsisiyungaling nito. Natatawang napailing-iling naman si Sebastian dahil naririnig din niya ang usapan nila. Sigurado ka ha? Ayoko ng skandalo, Percy. Sure na sure. Kaya pwede bang makipagkita sa'yo? I miss you so much, baby. Sure. Kailan mo ba gusto? Mamaya ng gabi.
Send ko ng location. Bakit hindi ka nalang pumunta sa condo ko? Baka kasi makagalitan ako ng anaconda mong kaibigan si Kia eh. Sige, send mo na lang sa akin ang location mo. Salamat. Sabi ko na nga ba, makikipagbalikan ka rin eh. Hindi mo talaga ako matitiis, Azria. Mas lalong nangasimang mukha niya, pero nagpanggap din siyang namimiss niya ito. Nang matapos ang kanilang usapan, ay agad din namang nag-send ng location sa kanya si Percy. Kapal talaga ng mukha nito. Sa bar mo pa talaga ako napiling dalhin. Ay, sa bar kung saan niya rin dinadalang mga babae niya. Really? That's a good thing, Azria. Ha? Bakit naman? I have a plan. Ano na naman yan? Imbis na ikong pumunta, bakit hindi nilang ibang babae? Isa pa, may gusto rin akong ipakita sa ex-boyfriend mong yan. Tumango naman siya at hindi na inusisa pa ang binata. Kinabukasan, magkasamang nasa security room silang dalawa. Hinihintay si Percy na dumating habang pinapanood ang iba't ibang anggulo ng CCTV footage na kinabit nila sa kwarto. Maya-maya lang ay muling tumawag si Percy. Nasaan ka na, Azria? Nakita pa nila itong nag-aabang sa harap ng kwarto. Nasa loob na ng room. Pasok ka na. Ngumisi pa si Percy, kaya naman mas lalong nangasim ang mukha niya. Pagpasok ni Percy, ay may naabutan siyang babaeng nakatalikod. Agad naman itong niyakap ang babae, pero kinagulat nito ng ibang babae pala ang kayakap niya. Mabilis niya itong natulak palayo. Tawang-tawa naman ang dalawa na nanunood sa reaksyon niya. Maya-maya ay muling tumawag si Percy. Hindi ikaw nandito, Azria. Nasaan ka ba? Sa tingin mo ba'y wala akong utak, Percy? Bakit ko naman magagawang makipagkita sa'yo, ha? Halos mag-iisang taon na rin ang malaman ko ang totoo. Lalo na ngayon, na nalaman kung ako talagang kabit sa relasyon yung dalawa ng asawa mo. Hindi ako martir, Percy. Minura pa siya nito, narindi naman ang tenga ni Sebastian at inagaw ang cellphone niya. Bakit hindi mo muna tingnan ang paligid mo, Percy? Bago mo mura-murahin si Azria. Sino ka? Ikaw na bang naging lalaki niya? Sabi na nga ba, malandi talaga yan. Pinatay nito ang tawag at sunod din lang nakitang pagwawala ni Percy. Lalo na nang makita nitong iba't ibang larawan na nakapaskil sa kwarto. Mga larawan na patunay na may nangyari kanila Sebastian at Azria. Ang satisfying makitang ganyang reaksyon. Buti na lang talaga pumayag ka na i-print ang pictures natin na nasa kama tayo. Ayos lang naman. AI-generated pictures lang naman kasi yung mga pictures na yon. Pero, totoo rin naman na may nangyari sa atin. Napangiti na lang siya at napapailing. Pati si Sebastian ay hindi na iwasang ngumiti nang makitang mga ngiti niya. Pero, baka makalabas lahat ng mga pictures na yan, Seb, ha? Baka pati reputation may masira. Don't worry. Sisiguraduhin ko na kahit kailan ay hindi yan makakalabas sa iba. At saka, ayos lang naman sa akin na malaman ng iba na nangyari sa atin. Tinaasan niya naman ito ng kilay, dala na rin ng pagtataka. Kinatawa naman ito ng binata. Bago matapos ang araw, sinigurado rin si Sebastian na kahit kailan ay hindi na magugulo ni Percy ang buhay ni Azria. Thank you sa lahat ng mga ginawa mo, Seb. Laking pasasalamat ko talaga sa'yo. Wala yun, no? Finally, tapos na lahat ng problema. Wala nang iiyak gabi-gabi sa akin yan, ha? Tagal na rin naman ang huling iyak ko sa'yo, ha? Matagal na rin kasi ako naka-move on. Umiyak ka nung nasa Cebu tayo, eh. Nang mapagtanto niyang sinasabi ng binata, ay agad niya itong nahampas sa braso. Tuwang-tuwa naman ito sa reaksyon niya. Grabihan ang mga jokes mo, ah. Hindi naman yung joke. That's the truth. Mas lalo siyang namula dahil sa hiya. Nakita naman yun ni Sebastian at mas lalong natawa. Makalipas ang isang buwan, tuluyan na ngang hindi nagparamdam si Percy kay Azria. Siguro masyadong natapakan mo ang ego nun ni Percy. Hindi ka na ginantihan niya eh. Bakit naman ako gagantihan niya, Kia? Siya nagsimula ng lahat, remember? Sa bagay, he ate what he served. Deserve niyang nangyari sa kanya, no? Ay nako, huwag na nga lang natin siyang isipin. Ang ganyang mga tao ay dapat hindi na pinagtutuunan ng pansin. Kung makiraak ay parang di mo niyak ng ex-boyfriend mong yun ah. Nakaraan na yun, Kia. Huwag mo nang balakan pa. Sus, porket may Sebastian ka na, unbothered ka na sa mga sinasabi ko. Natawa naman siya at nagtatakang tumingin sa kaibigan. Bakit naman kasi nadamay si Seb sa usapan nating dalawa? Bakit naman hindi? Halatang may gusto naman kasi yung tao sa'yo. Huwag mo na ngang pangunahan.
Malay mo, friendly lang talaga siya. Friendly? Tayo nga matagal lang magkaibigan. Hindi ka sinamahan sa revenge plan mo na yan. Tapos si Sebastian, willing ka pang samahan kung saan-saan. Siya pa mas galit kaysa sa'yo niya nang malaman niyang sinabi ni Percy ha. Napaisip-isip naman siya at sumang-ayon sa kaibigan. Kung ako sa'yo, Azria, dadiretsuhan ko na yung si Sebastian. Tanungin mo na siya. Kaysa naman pareho tayo nag-overthink nito niyan. Natawa naman siya. Kinaumagahan, bumungad si Sebastian sa kanya. Nandito ka na naman, Seb. I'll just check in on you if you're okay. Okay na okay naman ako. Don't worry. Inanyayahan pa niya itong pumasok sa kondo na hindi naman tinanggihan ng binata. Marami pa sila na pag-usapang dalawa hanggang sa masingit na ni Azri ang gusto niyang sabihin kay Sebastian. Seb, alam mo, nagtataka ako. Ano naman yun? Bakit willing kang tulungan ako sa revenge plan? Pinupuntahan mo pa ako kung nasan man ako. Tapos, palagi ka bang nariyan sa tuwing kailangan ko ng makakaramay. Bukod doon, ilang beses mo na rin ginala kung saan-saan para lang makalimutan ng lalaking yun. Hindi naman nakaimik si Sebastian at pinakatitigan lang siya. Lahat ba ng yun ay bilang kaibigan lang? Aminin mo, Seb, ayoko mag-overthink. Kilala mo naman na siguro ako, di ba? May kaibigan bang ganun, Azria? Hanggang ngayon pala, hindi mo pa rin alam ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi naman kasi ako Shamera. Oh, Azria, matagal na ako may gusto sa'yo. Hindi bilang isang kaibigan, kundi higit pa ron. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Hindi naman ito iniwas ang tingin sa kanya, kaya mas kitang-kita niya ang sinseridad dito sa kanyang sinasabi. Kailan pa nagsimula, Seb? Simula una pa lang. Nung unang kita ko pa lang sa'yo sa barko, natipuhan na talaga kita nun. Actually, yun talagang naging intensyon ko kung bakit ako lumapit sa'yo. Talaga lang? Oo, pero matapos kong malaman ang nangyari sa'yo, ay hindi ko nalang tinuloy ang plano kong paibigin ka. May ganyan ka palang plano I'm confident naman na kaya kitang paibigin Bakit hindi mo ginawa? Naisip ko kasi na mas kailangan mo lang masasandali ng panahon na yun. Lalo na nang malaman ko na kagagaling mo lang sa heartbreak. Ayoko namang maging rebound lang, no? Napangiti naman siya dahil sa tuwa. Totoo rin naman kasi talaga na naging sandigan ito sa panahon ng kanyang pangangailangan. Pero, nagbigay rin naman ako ng ilang motibo sa'yo nun. Hindi mo lang talaga napapansin. Manhid ka talaga siguro eh. Hindi naman sa manhid. Hindi na talaga ako nag-a-assume na magugustuhan mong isang tulad ko. May dahilan ba para hindi kita magustuhan? Naging kabit ako ng ibang lalaki, Seb. That's it? You're not even aware that you're the mistress, Azria? Mas lalong napangiti ang dalaga. You never failed to amaze me, Seb. Siyempre, ganyan talaga kapag gusto ka. Gusto lang, hindi mahal? Joke. Napatingin naman sa kanya si Sebastian at napangisi. Kapag sineryoso ko yung sinabi mo, baka mamaya hindi ka niyan makapagsalita pa ha? Seryoso ka na nga ngayon. Napailing-iling na lang ito. Simula noon ay hindi na naging palihim ang mga kilos si Sebastian. Kahit si Azria ay alam na rin ginagawa nitong panliligaw sa kanya. Azria, may bulaklak ka na naman no? Dali-dali namang lumabas si Azria sa kwarto at kinuha ang bouquet ng bulaklak kay Kia. May patay ba sa atin? Araw-araw ka kasi nakakatanggap ng bulaklak eh. Pumikit na lang kapag naiinggit, Kia. Ew, hindi ko naman yung kinaiinggitan no? Inirapan pa siya ng kaibigan na mas lalo niyang kinatawa. Maya-maya lang ay tumawag na naman sa kanya si Sebastian na agad din naman niyang sinagot. Did you receive the flower I've sent, Azria? Yes, salamat sa pabulaklak, Seb. As expected. Mabango na naman to. I'm sorry because I didn't personally deliver it to you. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman no. At saka, paano mo naman madideliver kung nasa ibang bansa ka ngayon para sa legal case, diba? If only I can, I would, Azria. Trust me. Alam ko naman yun, pero wag mo namang pilitin ang sarili mo. Grateful at na-appreciate ko pa rin ang lahat ng efforts mo para lang ma-deliver sa akin ng bulaklak. I missed you so much, Azria. Ako rin, Seb. Miss na kita. Kung pwede lang umuwi ng Pilipinas ngayon, gagawin ko talaga. Sulitin mo na lang muna dyan sa ibang bansa, Seb. Masulit naman kapag nasa tabi kita. Hindi niya naman yun tinanggi. Napahaba pa ang kanilang usapan, kaya mas lalo niyang naramdaman ang pagkamiss sa binata.
Pagkapatay ng tawag, ay agad yung nakitang nangangasim na mukha ng kaibigan na kinatawa rin naman niya. Kia, marunong ka bang mag-book ng flight? Oo naman, bakit? Uuwi ka ba sa probinsya nyo? I mean, flight internationally. Oh, don't tell me. Oo, pupuntahan ko si Sebastian. Ibang level na yan ang pagka-miss Wala naman kayo, remember? Wala pa. Pero malay mo, pagbalik namin ng Pilipinas, meron ng kami. Grabe talaga to. Kakaiba ka na, nagle-level up. Natawa naman siya. Kinabukasan lang sa tulong ni Kia, ay nakalis na rin siya ng Pilipinas. Wala namang kaalam-alam si Sebastian sa ginawa nito. Nagpatulong na din siya sa mga kaibigan nito upang malaman ang eksaktong lokasyon ng binata sa ibang bansa. Nang makarating sa hotel lobby na pinagtutuluyan nito, ay agad niyang nakita ang binata, kaya naman napangiti siya. Agad nitong nilapitan at tumingkayad upang matakpan pa ang mga mata ng binata. Mabilis naman yung nalihis ng binata sa gulat, pero nanlalaki rin mga mata nitong tumingin sa kanya. Sinalubong naman niya ito ng ngiti at agad siyang niyakap ng binata. Is this really you, Azria? Oo naman. You surprised me, really. Kaya naman pala hindi ka nasagot sa mga tawag ko na nasa flight ka. Sorry na. Gusto lang talaga kitang puntahan. Sabi mo kasi, miss mo na ako eh. Sana sinabi mo man lang muna sa akin para nasundurin kita sa airport. Ayos lang yon. Kung sinabi ko rin naman sa'yo, hindi na yung surprise, hindi ba? Napangiti naman ito at muli siyang niyakap ng mahigpit. Thank you so much for coming here, Azria. I really missed you. Halos mag-iisang linggo pa lang din naman tayong hindi nakikita, Seb. That was too long for me. Sige na, pumasok ka na sa trabaho mo. Pumunta lang talaga ako rito para i-surprise ka, hindi para i-delay ang trabaho na meron ka. Napasimangot naman ang binata. Kahit ngumuso ka pa sa harapan ko, papapasukin pa rin kita, Seb. Wala naman itong nagawa, ang tanging pagnakaw ng halik na lang ginawa bago patakbong lumayo sa kanya. Kinagabihan, pagka-uwi ni Sebastian, ay siya agad ang hinanap nito. Nang makita siya yung muli na naman siya nitong niyakap. Nakakawala pala talaga ng angas kapag namimiss mo yung isang tao, no? Tingnan mo, nawala ang angas mo, Seb. Ayos lang mawala ng angas. Basta mayakap ka lang. Natawa naman siya at niyakap din ito ng maghigpit. Nilapit ng bibig sa tenga nito, pagkatapos ay ngumiti bago bumulong. Sinasagot na kita, Seb. Ano? Girlfriend mo na ako. Hinarap naman siya nito at sinalubong ng ngiti habang pinipigilan ng pag-iyak. Dapat ako yung mang-surprise eh. Wala na, natalo na kita. 2 points ka na sa akin, sa'yo 0. I mean, bigla na lamang itong lumuhod sa harapan niya at nilabas ang isang maliit na box na may lamang singsing. Gulat naman siyang tumingin si Sebastian. I guess, this also counts as a surprise, right? So, may 1 point na ako. Seb, seryoso ka ba? Hindi ako luluhod sa harapan mo ngayon kung hindi ako seryoso, Azria. So, will you marry me? Of course! Yes, I will. Nakangiting pinagbastan niya pang pagsuot nito ng singsing sa kanya. Grabe, akala ko magiging mag-boyfriend at girlfriend pa lang tayo kapag sinagot kita. Hindi ko naman alam na diretso fiancé na pala. Matagal ko na yung plano na kapag sinagot mo ako, ay magpo-propose talaga ako sa'yo. You mean, lagi mong daladalang singsing na to? Ngumiti naman si Sebastian na tumango. I'm so lucky to have you, Seb. No, I'm the luckiest one. Muli niya itong niyakap sa sobrang tuwa. Matapos noon, ay personal din silang nagpakilala sa pamilya ng isa't isa. Dahil kay Sebastian, ay naging maayos din ang reputasyon ni Azria sa pamilya niya. Hanggang sa makalipas ang 2 taon, sila'y kinasal na. Congratulations sa inyong dalawa. Thank you, Kia. Enjoy kayo Basta, wag mo lang papagurin to kaibigan ko, Seb. Natawa naman si Azria. Sarap ng kain mo ng handa, Kia. Parang dati lang, ayaw na ayaw mo pa kay Sebastian para sa akin. Azria, people change. Kay wag kang ano. Natawa naman silang mag-asawa. Pati ang kaibigan na kumakain pa rin ng handa ay hindi rin naiwasang matawa dahil sa sariling sinabi. Nga pala, anong balak ng mag-asawa pagkatapos nito? Secret muna sa ngayon. Basta, mababalitaan mo pa rin naman kami
dahil hindi ka namin makakalimutang tawagan. Dapat lang, magiging ninang pa ako ng mga anak nyo, no? Wala nang bawian yan na. Ililista na kita sa ninang list. Kahit pirmahan ko pa yung listahan mo na yan eh. At saka, kailan ba ako bumawi sa mga pangako ko? Nag-usap ang magkaibigan habang si Sebastian ay nagpaalam upang kausapin din ng ibang katrabaho na dumalo sa kasal nila. Kaya pag uwi sa sariling bahay, ay pagod na pagod ang dalawa. Gusto ko nilang matulog ngayon, Seb. Pwede naman tayong matulog na lang muna ngayon. Bukas na lang natin buksan ang mga regalo nila. Hindi na siya nakasagot pa dahil sa pagod, kaya napangiti na lang si Sebastian bago tumabi sa kanya. Hinalikan pa siya nito sa noo bago niyakap at magkatabi silang natulog. Kinabukasan habang busy sa pagbubukas ng mga regalo, ay natigilan si Azria. Is there anything wrong, hon? Wala naman. Bigla lang ako napaisip kung sigurado ka na ba na sa ibang bansa na tayo titira? Oo naman. Ayos lang naman para sa akin. Ikaw ba? Nagdadalawang isip ka ba? Pwede naman nating baguhin ang plano kung gusto mo rito manirahan sa Pilipinas. Hindi naman. Ako nga nagsasuggest na sa Canada na tayo tumira, di ba? Oh, bakit ka naman nag-aalala? Ngayon ko lang kasi naisip yung trabaho mo. Ikaw ang mahihirapan. Hindi naman nakaimik si Sebastian at sunod na lang niyang narinig ang pagtawa nito. Kaya naman nagtataka siyang tumingin sa asawa. May mali ba sa sinabi ko? Wala naman, hon. Ang cute mo lang kasi. Pero, totoo na concern talaga ako sa'yo I know. Pero hindi mo naman kailangang mag-alala. May side business din ako sa Canada. Isa pa, may mag-handle naman ng firm kapag wala ako. Seryoso ba? Yup, trust me. Napangiti na lang siya at niyakap ang asawa. Thank you so much for always granting my wishes, Sebastian. Basta para sa'yo, kaya kong gawin ang lahat, Azria. Grabe, handang hamakan talagang lahat Kaya ko talaga. Natawa pa siya dahil sa pagbibiro nito. Ang hangin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Natigilan siya sa pagtawa nang makitang seryoso pa rin ito. Wait, you're telling the truth? Tinaasan lang siya nito ng kilay at ngumisi bago hinalikan ng kanyang noo. 5 taon ang nakalipas, sa Canada na sila nakatira. Minsay umuwi ng Pilipinas, ngunit kapag may mga okasyon na lamang. Nagkaroon rin sila ng isang anak na 3 taong gulang, si Kaizen, na pinanganak niya sa Canada. Kaizen Ibanez, pumunta ka na rito. You have to take a bath. Imbis na lumapit, ay mas lalo lang siyang tinakbuhan ng anak. Pagod na nakapamewang na lang tuloy siya. Ngunit, agad ding napahiyaw si Kaizen nang mahabol at buhatin siya ni Sebastian. Kaya naman napangiti siya. Kaizen, we already talked about this, right? Ano nga ulit ang sinabi ko sa'yo? Huwag po pasaway kay Mommy. Oh, bakit nagpapakulit ka pa rin ngayon? But, pasaway and kulit are 2 different words, Daddy. Nagkatingin na naman silang mag-asawa at napabuntong hininga na lang. Natatawa namang tumingin sa kanilang anak. Lumapit siya sa kanyang mag-ama at kiniliti ang anak dahilan para sa paghiyaw naman ito. Stop na po, Mommy. I promise hindi na po ako kukulit. Sigurado ka, ha? Wala nang bawian, Kaizen. Na-record ko na. Napasimangot naman ng bata nang ipakita at iparinig ng daddy niya sa kanya ang record na sinabi niya. That's unfair po. No, that's not unfair to someone who's naughty like you. Natawa na lamang si Kaizen. Magkasamang pinaliguan nilang 2 anak at pagkatapos, nag-movie marathon banding sila. Wala pa tayo sa kaligitnaan ng movie, pero tulog na agad tong anak mo, hon. Napagod din kanina for sure. Kinilitibo mo naman kasi Pagkakulit-kulit naman kasi nagmana siguro to sa'yo. Oo, not me. Sino ba yung naging madaldal kapag lasing, ha? Ha? That's 2 different things, hon. That's also the exact praise Kaizen said to us earlier. Oo na, sa akin na siya nagmana. Mas lalo naman siya nagtampo, kaya naman mas lalo nitong natawa. Nga pala, Han, pinapauwi tayo ni Mommy sa Pilipinas next month. Ha? Bakit naman? May ganap ba? Wala naman. Gusto lang nilang makita si Kaizen. Hindi ba pwedeng sila na lang bumiyahe rito, son? Pwede naman. Mas prefer ko nga rin yan. Pero kasi, nagtatanong sila kung papayag ka bang pauwiin si Kaizen sa Pilipinas. Para sa akin, ayoko talaga. Alam mo naman yun, hon.
Pero kung papayag ka, go lang ako. Alam mo naman na kung anong desisyon mo, ay yun ang final na desisyon nating dalawa, di ba? Humingi ka na lang ng dispensa sa kanila, Mama Han. Sorry talaga. Hindi ko na kasi magawang umuwi ng Pilipinas eh. Alam mo naman na gusto ko nang tuluyang kalimutan ng masalimuot na nakaraan ko roon. Alam ko naman yun, Han. Naiintindihan naman kita at sigurado akong mas naiintindihan ka nila, Mommy. Thank you so much, Han. I'm really grateful to have you. It's just a small thing I can do for you, Han. I'll follow whatever you say. Napangiti naman siya at niyakap din ang asawa. Kinabukasan, nagising na lamang siya na nasa gitna na nilang dalawa si Kaizen at mahimbing ding natutulog. Hindi naman niya mapigil ang halikan nito sa noo. Ganon din ang asawa na mahimbing ang tulog. May pasabi-sabi pa siya na sa akin nagmani si Kaizen. Pero sila ngang magkamukha oh. Kahit sa pagtulog, kuhang-kuha rin talaga nitong pwesto ni Sebo. Dala pa ng tuwa ay kinuha niyang cellphone upang kuhanan ng litrato ang moment na yun. Pagkatapos ay muling hinalikan sa pisngi ang dalawa. Mahal na mahal ko kayo, Sebastian at Kaizen. My precious love in this world. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!